Matinding paglabag sa konstitusyon. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Nilinaw din niya ang posisyon ng administrasyon sa isinusulong na charter change, bagay na ikinatuwa ng Kamara. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at Tina Pangiliban Perez. Malinaw ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong ng secession o pagkalas ng Mindanao mula sa Pilipinas. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Matatandaan si Pangulong Duterte ang muling nagpalutang sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. Sinabi yan ng Pangulo kagabi sa pagtitipon ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club para sa paggunita ng Constitution Day. Dito rin niya muling idiniin ang posisyon ng administrasyon sa charter change. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Naroon sa pagtitipon si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi niyang dati pa naman daw nilang sinasabi na hindi nila isinusulong ang anumang political amendment sa saligang batas. Natuwa naman daw siya at ipinunto ng Pangulo ang ilang dekada ng hangarin ng Kamara na baguhin ang mga anyay na kasisikil na economic provision sa konstitusyon. Umaasa rin ang iba pang leader ng Kamara na mabilis na aaprubahan ng Senado ang kanilang bersyon ng Resolution of both Houses 6 para sa charter change. Maliban daw sa napag-iwanan na ng ibang bansa ang Pilipinas, baka rin daw abutan ito ng paghahanda para sa eleksyon 2025. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Umaasa pa rin kami na maipapasa nila ang Resolution both Houses number 6 sa Marso tulad ng napagkasunduhan ni SP Migs at Speaker Martin sa harap ng ating Pangulo. Nauna nang sinabi ng Senado na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon sa RBH 6. Diskumpiyado naman ang ilang party list representative kung talagang economic amendments lang ang gagalawin sa konstitusyon. Parang pain lang sa taong bayan itong sinasabing na economic chacha. But later on, yung mga political interest, ito yung dahilan kung bakit pinupush talaga yung itong chacha. Kaugnay naman ang pahayag ng Pangulo sa pagkalas ng Mindanao, sinabi ng nagsusulong nitong si Congressman Pantaleon Alvarez na hayaan na lang daw dapat ang mga taga Mindanao na magdesisyon ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez. Rafi Tima nakatutok, 24 oras.